Hello mga karusas! Nandito tayo sa kusina. Samahan niyo ako. Magluto tayo ng sambusa meat. Ito na ang karni natin. Marinated na ito with black pepper, paprika, garlic powder, at saka konting turmeric, yellow na luya. Igisa lang natin itong mga karusas hanggang maluto. So, magluto tayo ng maraming sambusa kasi malapit na ang Ramadan. Mga 10 days, Ramadan na. So, kailangan natin maghanda. Ihanda na natin ang lahat para ready na, para pagdating na time na Ramadan na talaga. So, hindi na mag-aano busy. Lagyan natin ng green pepper. Damihan. Wala tayong parsley, so wala tayong coriander leaves, pwede natin lagyan ng parsley. Kailangan lakasan natin ang apoy para hindi siya magtubig. Ito na mga karusas, ito ang tinatawag na meat sambusa. Tayo ng meat sambusa. Ayan, ito na, nakakalahati na tayo. So, ganito lang ang buhay. Ganito lang ang buhay mga kapwa ko OFW. So, ganito ang pag-Ramadan. Kailangan, hindi lang ako ang naghahanda. Aram ko maraming kabayan, maraming mga kapwa ko OFW dito sa Middle East. Alam ko, nagbalot na rin sila ng sambusa. Ako naman, ang dami ko ng cheese sambusa, pero kulang pa yun. Kulang pa yun yung cheese sambusa ko. Marami na akong patatas, saka ito, karni, konti lang ang karni ko kaya dinagdagan. Pero gagawa pa ako ng spring roll. Ayan, ganito lang. So, chinecheck ko kasi minsan sinisilip ko kasi minsan mag-stop kasi yung cellphone ko, yung mobile ko. So, ganito lang ang buhay natin. So, kailangan Ramadan, maraming pagkain. Alam ko, busy tayo kasi pag Ramadan, busy tayo. Kahit busy tayo, huwag tayong magpagutom kasi mahirap na magkasakit. Huwag tayong magpa-stress. May ikwento ako sa inyo mga kapwa ko OFW o mga kaibigan ko. Na problema kami sa kapatid ko kasi yung kapatid ko may sakit. Ano na siya, wala siyang asawa. 65 years old na yata siya. May sakit siya sa puso. Ngayon, sabi ng puso, sabi ng doktor, lumalaki daw yung puso niya, yung heart niya. At saka, yung konti na lang ang butas ng heart niya. Konti na lang butas yung heart niya. Saka tinanong ng hipag ko, kasi yun ang kasama niya sa doktor, tinanong ng hipag ko kung bakit daw siya nakaganyan. Sabi, sa sobra daw ang pag-iisip, stress daw. So, ako pa naman, sobra ako mag-isip pag may problema ako sa Pilipinas. So, simula ngayon, hindi lang ako, kayo, pag may problema tayo,
So, ipagdasal natin na makayanan natin. I-enjoy lang natin ang life natin. Itawa lang natin kasi masama pala yan yung sobrang pag-iisip, stress tayo. Kasi pag stress tayo, yun pala, maapektahan. Talaga namang maapektahan yung heart natin. Yan ang nangyari sa kapatid ko. So, pag may problema tayo, smile tayo. Smile tayo mga kapwa ko OFW. Mahirap na pag magkasakit tayo kasi pag magkasakit tayo, mayroon tayong pamilya na umaasa sa Pilipinas, katulad ko. Single mom, may anak ako, may apo. So, sa akin sila umaasa. So, kailangan pala mag-enjoy tayo. Ganyan ang buhay OFW. Kahit sa Pinas, huwag tayong magpa-stress mga kababayan ko. Enjoy lang tayo kasi mahirap na magkasakit. Ang mahal na mga gamot ng kapatid ko. Lahat-lahat sa mga laboratory, lahat ang mahal na mga gamot. So, ingatan natin. Kasi tayo mga kapwa OFW, pag magkasakit tayo, mahirap na kasi nandito tayo sa ibang bansa. Walang ibang makatulong sa sarili natin. Tayo lang kasi siyempre nakakahiya naman pag lagi na lang tayong pag hindi tayo makatrabaho, pero hindi naman tayo patrabahuin pag may mabigat na sakit. Pero siyempre mahiya tayo. So dapat ingatan natin ang sarili natin. Huwag masyadong mag-isip. Enjoy lang. Pag may problema, itawa lang natin. So, ito na, puno na. Ayan. Ay, parang tatlo yata ito. Ano ba ito? Tatlo yata ito. Ito lang. Ito lang. Ayan. Ayan, nakatapos na ako. So, baka mga 50 pieces lang, 50 sambusa lang ang magawa ko kasi kumbaga 1 kilo itong karne eh. Kasi ang karne kasi pag luto natin, lumiit yan. So, ito lang ang magawa ko. Kulang pa ito. Alam mo na, kulang pa ito. Naku, gagawa pa ako bukas. Inis itong kamay ko. Wala akong ibang hinahawakan. Nandito lang ako sa kusina. Malapit na tayo matapos. Hindi umabot ng 50. Bukas, gagawa ako uli. Pag may time pa, gagawa ako ngayon ng cheese. Dagdagan ko. Marami na akong ginagawa, pero iwan ko, parang gusto ng amo ko, gagawa pa ako uli. Kasi nagbili ng maraming cheese, so gagawa na rin ako. Ganito ang buhay natin pag Ramadan. Overtime. Pero di bali kasi matagal naman sila kumakain. Pag umaga, pwede tayo matagal gumising. Ayan.
malapit na ako matapos. Ganito lang ang buhay. So, payo ko sa inyo, huwag kayong magpagutom. Kasi importante yan sa health natin. Kailangan natin makakain ng maayos. Uminom tayo ng gatas. Kumakain tayo ng prutas. Mura lang ang prutas dito at saka mga gatas, mga laban. Yung, alam mo yung laban? So, inom tayo dyan para healthy tayo lagi. Kailangan yan sa sarili natin. Hindi tayo magpagutom. Kasi mahirap na magkasakit. So, diskarte lang sa buhay. Ganyan ang buhay OFW. Alam ko naman ang mga OFW, mga kapwa ko OFW. Madiskarte sa buhay. Pati na rin ako madiskarte. So, kailangan talaga pag dito tayo sa abroad, kailangan madiskarte tayo. Ayan, patapos na. Hanggang dito na lang tayo, mga karosas, mga kapwa ko OFW sa buong mundo. Ingat kayo lagi, huwag magpagutom. Huwag kalimutan, magdasal bago matulog at saka bago pagising, magdasal tayo. Lagi tayong magpasalamat sa mga biyayang ating natatanggap. Bye-bye. God bless everyone.